Inumpirma ng NTC na nitong Martes ay nilabas nila ang show cause order kontra sa SMNI. Pinatawan nila ng 30-day suspension ng network. Nagugat ang desisyon sa Resolution number 189 ng House of Representatives kung saan inilatag ang paglabag ng SMNI sa terms and conditions ng kanilang prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422. Ayon sa official statement ng NTC, bahagi ng tigil operasyon ang TV at radio broadcast ng stasyon. Nasa 3 provisions ng legislative franchise ang nilabag daw ng SMNI. May 15 araw ang pamunuan ng naturang network upang magpaliwanag, pero ang desisyong ito ng NTC inalmahan ni Senadora Amy Marcos. Kinwestiyon ng Senadora ang hindi pagtalima ng NTC sa pagpapatupad ng due process at press freedom. Posible raw nitong maapektuhan ang malayang pamamahayag. Nitong Martes din ang ipataw ng Movie and Television Review and Classification Board ang 14-day preventive suspension sa 2 shows ng SMNI. Apektado ng suspension ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kasama ang bayan ng anti-communist commentators na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Pero paglilinaw ng legal team ng SMNI, iba yung preventive suspension sa suspension. Kasi ang suspension, penalty yan. Ang preventive suspension, hindi yan matatawag na penalty. It is only part of the administrative proceeding, but it is not a penalty. Sabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, mga kaalyado ng NPA ang may pakana sa suspension ng 2 palabas ng SMNI. Meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na talagang nais na patahimikin itong laban ng masa kasi talaga namang yung programa na yan ay kinonseptualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng teroristang CPP-NPA. Iginagalang naman umano ng SMNI ang proseso ng MTRCB kaya sila maghahain ng pleading o motion. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.